Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapakita na ang pag-ibig, minsan, ay ang pinakamatamis na kasinungalingan at ang pinakamasakit na katotohanan? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na susubok sa lahat ng ating pinaniniwalaan. Sabi nila, ang pera raw ang nagpapaikot sa mundo. Pero paano kung ang tanging paraan para mahanap ang tunay na pag-ibig ay ang pagpapanggap na wala ka nito? Samahan ninyo kami sa isang paglalakbay kung saan ang isang pekeng pagkakakilanlan ang magbubukas sa pinto ng pinakatunay na damdamin. Ito ang kwento ni Amihan sa kanyang pagpapanggap bilang si Lino. Ang init ng araw sa Maynila ay tila ba isang parusa. Bumabalot ito sa balat, kumakapit kasabay ng alikabok at usok mula sa libu-libong sasakyan na nag-uunahan sa kalsada. Para kay Lino, ang init na ito ay parte na ng kanyang bagong mundo. Ang bigat ng iskinita at itim na helmet, ang lumang motorsiklo, naramdam niya ang bawat getlak ng makina, ang mumurahing cellphone na nakasabit sa kanyang manibela. Ito ang mga kasangkapan niya sa kanyang dula-dulaan. Ito ang uniforme ng kanyang kasinungalingan. Sa ilalim ng helmet, hindi si Lino ang nagmamaneho, kundi si Amihan Ilustre. Ang pangalang iyon ay katumbas ng mga nagtataasang gusali sa Makati, ng mga mamahaling kontrata, at ng isang buhay na hindi nasisikatan ng ganitong uri ng araw. Ngunit pinili niya ang init, pinili niya ang pagpapanggap. Dahil sa mundo ng yaman at kapangyarihan, ang katotohanan ay mas mahirap pang hanapin kaysa sa ginto. At ang katotohanan tungkol kay Marikit Sandoval, ang kanyang magandang kasintahan, ang siyang pinakamahalaga sa lahat. Sa bawat ngiti ni Marikit, may aninong sumasayaw sa likod nito na siya lang ang nakakakita. Sa bawat yakap nito, may lamig siyang nararamdaman na hindi maipaliwanag. Kaya heto siya, nagiging si Lino, isang hamak na motorcycle driver para makita ang aninong yun nang hindi ito nagtatago. Isang tunog mula sa cellphone ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Isang bagong booking, isang pasahero. Sinundan niya ang mapa patungo sa isang eskinita sa Baryo Masikap. Doon, sa tapat ng isang maliit na tindahan, naghihintay ang isang babae. Simple lang ang suot nito, isang kupas na t-shirt at maong. May bakas ng pagod sa kanyang mukha, ngunit sa kanyang mga mata, may ningning ng determinasyon na hindi nababagay sa pagod niyang itsura. "Ikaw po si Lino?" tanong ng babae. Ang boses ay mahinahon. "Ako nga po. Kayo po ba si Ma'am Sinag?" Sagot niya. Sinanay na ang sarili sa magalang, ngunit malayong tono. Tumango ito at isinuot ang helmet na iniabot niya. Habang umaangkas ito sa likod niya, napansin niya ang gasgas na sa strap ng luma nitong bag. Ang mga kamay nito'y bahagyang nanginginig habang kumakapit sa hawakan sa kanyang likuran. Ang destinasyon, lungsod ng Pag-asa General Hospital. Hindi sila nag-usap habang binabagtas nila ang magulong trapiko. Tanging ang ugong ng makina at busina ng mga sasakyan ang kanilang naririnig. Ngunit sa katahimikang iyon, may kung anong nakikita si Amihan. Bawat paghinto nila sa traffic light, nakikita niya sa side mirror ang refleksyon ni Sinag. Nakatingin ito sa malayo, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sino kaya ang naghihintay sa kanya sa ospital? Ano ang bigat na dinadala ng babaeng ito na tila ba mas mabigat pa sa pasan niyang bag? Sa isang kanto, natigil sila sa matinding traffic. Sa gilid ng kalsada, isang batang paslit ang umiiyak ng malakas. Nagmamaktol sa kanyang ina. Maraming napapatingin, na iritado. Ngunit si Sinag ay hindi. Dahan-dahan itong bumulong, sapat lang para marinig niya. Ang mga bata, kapag umiiyak, may gusto lang sabihin, pero hindi pa nila kaya. Ngumiti si Sinag sa bata. Isang maliit at simpleng kanang ngiti.
ngunit tila ba may dalang kapayapaan. Nahinto sa pag-iyakang bata at napatingin sa kanya. Sa maikling sandaling iyon, bago muling umandar ang trapiko, nakita ni Amihan ang isang uri ng kabutihan na hindi nabibili. Isang bagay na totoo at walang hinihinging kapalit. Isang kislap ng liwanag sa marumi at magulong syudad. Isang sinag. Ang pakiramdam na yon ay agad na naputol nang magring ang kanyang telepono. Ang teleponong para kay Lino. Pangalan ni Marikit ang lumabas sa screen. "Hello?" Sagot niya. Pilit pinipigilan ng inis sa kanyang boses. "Driver!" Ang matinis na boses ni Marikit ay tumusok sa kanyang tainga. Walang hello. Walang kumusta. "Nasaan ka na? Kanina pa kita tinatawagan sa isa mong number. Hindi ka sumasagot. Dumaan ka muna sa mall, may ipapabili ako. Bilisan mo." "Pasensya na po, ma'am. May pasahero po ako ngayon," sagot ni Amihan. Napakuyom ang kamao sa manibela. Ang pagkakaiba ng tono ni Marikit at ng babaeng nasa likod niya ay parang langit at lupa. "I don't care. Pagkatapos mo dyan, dumiretso ka agad dito. Ang bagal-bagal mo talagang kumilos." At ibinaba nito ang tawag. Narinig ni Sinag ang pag-uusap. Naramdaman niya ang pagbabago sa tensyon sa balikat ng driver sa harap niya. "Grabe naman yung tumawag sa'yo, kuya," mahinang sabi nito. "Parang wala kang karapatang magtrabaho para sa iba." Hindi sumagot si Amihan. Ano ang sasabihin niya? Na ang babaeng iyon ang dahilan kung bakit siya nagpapakahirap sa ilalim ng sikat ng araw. Nakarating sila sa ospital. Bumaba si Sinag at nag-abot ng bayad. "Salamat po, kuya," sabi nito, kasama ang parehong nasaryong ngiti na ibinigay nito sa bata kanina. Isang ngiti na nagbibigay liwanag. "Ingat po kayo sa biyahe." Tumangulang si Amihan at pinanood itong maglakad palayo. Patungo sa malaking pinto ng ospital, dala-dala ang lahat ng kanyang pasanin. Naiwan siyang mag-isa, nakatigil sa gilid ng kalsada. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng bigat. Ang nangiti ni Sinag at ang utos ni Marikit, ang katotohanan at ang kasinungalingan. Ang dalawang mundong kanyang ginagalawan. Nang biglang mag-vibrate ang isa pa niyang telepono, ang tunay niyang telepono, ang telepono ni Amihan Ilustre. Isang mensahe mula sa kanyang abogado. Binuksan niya ito. Maikli lang ang nakasulat, ngunit sapat na para palamigin ang kanyang dugo sa kabila ng nakakapasong init. "Mr. Ilustre, the transaction we were monitoring has just been made from her personal account to an offshore entity. Confirmed." Napahigpit ang hawak niya sa manibela. Ang ugong ng makina ng kanyang motorsiklo ay tila naging ugong ng galit sa loob ng kanyang dibdib. Kumpirmado na. Ang anino sa likod ng mga ngiti ni Marikit ay nagpakita na. Ang amoy ng ospital ay palaging pamilyar kay Sinag. Isang pinaghalong amoy ng antiseptic, gamot at lungkot. Bawat pasilyong kanyang nilalakaran ay tila may sariling kwento ng pag-aalala at pag-asa. Para sa kanya, ang mga pader na ito ang naging saksi sa unti-unting paglaho ng pinakamahalagang tao sa buhay niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Lola Remedios. Naabutan niya itong nakaupo sa kama, nakatanaw sa bintana, tila may hinahanap sa abalang tanawin ng lungsod ng pag-asa. Ang dating masayahin at maliksing mga mata nito ay ngayoy malayo ang tingin. Tila nakakulong sa isang mundong siya lang ang nakakaalam. "Lola," tawag ni Sinag sa malambing na boses. Dahan-dahang isinasara ang pinto. Lumingon ang matanda at sa isang saglit, kumislap ang mga mata nito. "O Sinag, apo, kanina ka pa ba? Nag-aalala ako. Baka kung napaano ka na sa biyahe." Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Sinag. Ito ang mga sandaling pinakaiingatan niya. Ang mga pagkakataong bumabalik ang kanyang lola. Kahit panandalian lang. "Kararating ko lang po, La.
Kumain na po ba kayo? Tanong niya habang inilalapag ang isang maliit na bayong na may lamang mainit na lugaw at prutas. Hindi pa. Hinihintay kita. Alam mo naman, mas masarap kumain kapag kasabay ka. Sagot ni Lola Remedios, ang boses ay malinaw at puno ng pagmamahal. Habang sinusubuan niya ang kanyang lola, bumalik sa isip ni Sinag ang biyahe niya kanina. Ang driver na nagngangalang Lino. May kung anong kakaiba sa lalaking yon. Sa kabila ng simpleng anyo, may bigat at lalim sa kanyang mga mata. At ang ngiti niya, isang matipid na ngiti nang magpaalam siya kanina, ay tila may dalang init, isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa ibang tao. Ang paraan ng paghawak nito sa manibela ay may kumpiyansa at kahit hindi nagsasalita, ramdam niya ang pagiging desente nito. Inalis niya ang mga alaalang iyon. Sa kanyang isip, wala siyang panahon para sa mga ganoong bagay. Pagkatapos kumain, hinimay ni Sinag ang dalang dalandan. Sa gitna ng kanilang katahimikan, biglang nagsalita si Lola Remedios. Naaalala ko pa noong bata ka. Simula nito, ang tingin ay muling lumayo. Lagi kang tumatakbo sa dalampasigan. Ang buhok mo ay parang sinulid na ginto kapag nasisikatan ng araw. Sabi ng tatay mo, yang anak ko, isang tunay na sinag ng araw. Napahinto si Sinag. Ang mga alaala ng kanyang mga magulang ay matagal nang nakatago sa isang baul sa kanyang puso. Ang makitang naaalala pa ito ng kanyang lola ay isang halo ng ligaya at kirot. Ang tatay niya, isang mangingisda, ay kinuha ng dagat. Ang nanay naman niya, hindi kinaya ang lungkot at sumunod din ilang taon pagkatapos. Si Lola Remedios na lang ang natitira sa kanya. Masaya tayo noon. Nola, bulong ni Sinag, nangingilid ang luha. Tumingin sa kanya si Lola Remedios, ngunit ngayon, ang mga mata nito ay blanko. Sino ka? Nasaan si Remedios? Kailangan ko siyang hanapin. Baka nag-aalala na yon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Sinag. Heto na naman, ang pagbabalik sa kasalukuyan. Ang Alzheimer ay isang magnanakaw na unti-unting kinukuha ang lahat ng alaala. Iniiwan lang ang isang blangkong espasyo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang lola. Nandito lang po ako, La. Ako po si Sinag. Pero hindi na siya naririnig nito. Bumalik na ito sa sarili nitong mundo. Nang makatulog na ang kanyang lola, nagpaalam si Sinag sa nurse at umuwi na. Pagod ang kanyang katawan at isip. Pagdating sa maliit na apartment na kanilang inuupahan, ang bumungad sa kanya ay ang nakasimangot na mukha ng kanilang landlady, si Aling Puring. Sinag, mabutit dumating ka na. 2 buwan na kayong delayed sa upa. Kung hindi kayo makakabayad hanggang sa katapusan ng linggo, pasensyahan tayo. Pasensya na po, Aling Puring. Medyo gipit lang po talaga. Hahanap po ako ng paraan. Pakiusap ni Sinag, halos magmakaawa. Lagi na lang yan ang sinasabi mo. Paraan ng paraan. Pagtataray nito, bago tumalikod at pabalang na isinara ang pinto. Napaupo si Sinag sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila ba isang malaking bato. Ang sahod niya sa pagiging waitress sa isang karinderya ay sapat lang para sa gamot at pagkain. Paano pa ang upa? Paano na sila? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang may isang sandali ng liwanag. Bumalik si Lola Remedios sa kanyang katinuan. Ang mga mata nito'y muling nagkaroon ng buhay at pagkilala. Apo, sabi nito sa mahinang boses. Hinahaplos ang kanyang buhok. Huwag kang mag-alala. Malalagpasan din natin to, basta't magkasama tayo. Ang mga salitang yon, kahit simple, ay sapat na. Niyakap ni Sinag ang kanyang lola ng mahigpit at doon, sa bisig ng nag-iisang pamilya niya, humagulhol siya. Ang lahat ng pagod, takot, at kalungkutan
ay bumuhos kasama ng kanyang mga luha. "Mahal na mahal kita, Lola," iyak niya. "Mahal na mahal din kita, aking sinag." Nang gabing iyon, habang nagliligpit ng mga lumang gamit sa ilalim ng kama ng kanyang lola, may isang sobrang nalaglag, isang sobrang may tatak ng bangko. Kinakabahan niya itong binuksan. Ang mga salita sa loob ay tila mga punyal na tumusok sa kanyang puso. Final notice of reclosure. Ang bahay at lupa nila sa probinsya, ang tanging pamana ng kanyang mga magulang, ang lugar kung saan nakatago ang lahat ng masasayang alaala ng kanyang kabataan, ay malapit nang mawala. Hindi niya nasabi sa lola niya na matagal na itong naisanla para sa mga gastusin sa ospital at ngayon, kukunin na ito ng bangko. Napaupo siya sa sahig, hawak ang sulat. Ang mga luhang inakala niyang naubos na ay muling dumaloy. Ang munting sinag ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Ang galit ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa ugat, pinapalamig ang dugo at pinapatigas ang puso. Para kay Amihan Ilustre, ang lason na yon ay nagsimula nang pumatak sa sandaling mabasa niya ang text mula sa kanyang abogado. At ngayon, habang nakatayo siya sa marangyang lobby ng The Imperial Hotel, ramdam niya ang pagkalat nito sa buong niyang pagkatao. Ang pangalan pa lang ng hotel ay isang insulto, Imperial. Ang apelyido ni Dante. Nakatago ang kanyang mamahaling damit sa ilalim ng uniforme ng isang room service attendant. Isang uniformeng nakuha niya sa tulong ng kanyang pinagkakatiwalaang security head. Ang buhok niya ay natatatakpan ng isang sombrero at ang kanyang tindig ay bahagya niyang binago, medyo hukot, para magmukhang pagod at sanay sa pagyuko. Siya ay isang multo sa sarili niyang mundo. Hawak niya ang isang tray na may 2 baso ng champagne. Sa gilid ng kanyang ballpen na nakasukbit sa bulsa ay may maliit at halos hindi mapansing butas, isang high-definition audio recorder, isang laruan para sa mga espiya. Ngunit ngayon, ito ang kanyang sandata para sa katotohanan. Private lounge, table 7. Sabi ng manager sa kanya, hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Para sa mga tao dito, siya ay isa lamang sa mga aniniwno na nagsisilbi sa kanila. Perpekto. Habang naglalakad siya sa kumikinang na sahig, ang bawat hakbang ay tila ba isang pagtapak sa nagbabagang uling. Ang halimuyak ng mamahaling pabango sa hangin ay tila amoy ng pagkabulok. Dito, sa lugar na ito, kung saan ang pera ay parang tubig, ang katapatan ay mas mahal pa sa diamante. At mula sa di kalayuan, natanaw niya sila. Si Marikit, nakasuot ng isang pulang bestida na tila ba sumisigaw ng kayamanan, at si Dante Imperial, nakangisi habang itinaas ang kanyang kopita. Magkatabi sila sa isang pribadong sulok. Ang kanilang mga katawan ay malapit sa isa't isa. Ang kanilang mga bulungan ay puno ng sikreto. Ang eksenang iyon ay isang patalim na direktang tumarak sa puso ni Amihan. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Inayos niya ang kanyang mukha para maging blangko at walang emosyon. Tulad ng isang tunay na waiter, lumapit siya sa kanilang lamesa. "Your champagne, ma'am, sir," sabi niya sa mababang boses, iniiwasan ng kanilang mga mata. "Oh, finally," sabi ni Marikit iritado. "It took you long enough." Hindi siya ginalaw ni Amihan. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga baso, sinisiguradong ang ballpen sa kanyang bulsa ay nakatutok sa kanila. "I was getting bored. Akala ko malapit nang maubos ang pasensya ko." Patuloy ni Marikit, sumisimsim sa champagne. "That Amihan. He's smart, but sometimes he's such a fool when it comes to me." Masyadong nagtitiwala. "That's his weakness, my love," sagot ni Dante. Ang boses ay puno ng pagmamayabang.
Hinawakan nito ang kamay ni Marikit. And his weakness is our strength. The final transfer from the trust fund is done. By the time he figures it out, we'll be long gone. Pinaramdaman ni Amihan ang pag-init ng kanyang mga tainga. Ang ugong ng sarili niyang dugo ay mas malakas pa kaysa sa mahinang musika sa lounge. Ang trust fund, ang pondong yon ay inilaan ng kanyang mga magulang para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. At ngayon, ginagamit ito para pondohan ang pagtataksil sa kanya. Are you sure he won't suspect anything? Tanong ni Marikit, may bahid ng kaba. Tumawa si Dante, isang tawang kinamumuhuyan ni Amihan. Suspect what? Na ang perpekto niyang fiancé ay isang henyo sa panloloko? That man thinks the world revolves around him. Akala niya lahat ng tao ay kayang bilhin ng pera niya. Isa siyang mayaman, pero isa siyang tanga pagdating sa pagkilatis ng tao. He deserves this, Marikit, for being so damn naive. Tanga. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Amihan. Paulit-ulit, ang bigat ng tray sa kanyang kamay ay tila naging 1,000 kilo. Ang pagnanasang ibuhos ang malamig na champagne sa mukha ni Dante, ang pagnanasang itumba ang lamesa, at isigaw ang lahat ng kanyang galit. Halos hindi niya mapigilan. Ngunit nanatili siyang nakatayo, nanatili siyang silino na nagpapanggap na waiter. Ang kanyang tanging galaw ay ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Anything else, sir? Sir? Tanong niya. Ang boses ay milagrosong nanatiling kalmado. Wala na. You can go. Utos ni Dante. Iwinawagayway ang kamay na parabang nagtataboy ng langaw. Tumalikod si Amihan. Bawat hakbang palayo sa kanila ay isang pakikibaka. Ang kanyang likod ay ramdam ang kanilang mga mata, ang kanilang mga tawa, na ngayon ay parang mga tinik. Nakuha na niya ang kailangan niya. Ang ebidensya, ang katotohanan. Ngunit ang bigat nito ay halos magpabuwal sa kanya. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa lahat ng kasinungalingang kanyang inakala. Malapit na siya sa pinto ng kusina. Malapit na siyang makalabas. Ngunit ang kanyang isip ay nababalot ng galit at sakit. Ang imahe ni Sinag, ang pagod ngunit tapat nitong mga mata, ay biglang pumasok sa kanyang isip. Ang kaibahan nila ni Marikit ay isang sampal sa kanya. Isang paalala ng kung ano ang tunay at kung ano ang peke. Sa pagkalito ng kanyang isipan, hindi niya napansin ang gilid ng isang service cart. Natapilok ang kanyang paa. Ang tray na hawak niya ay lumipad mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig na gawa sa marmol. Crash! Ang tunog ng nabasag na babasagin ay umalingaw-ngaw sa buong lounge. Lahat ng ingay ay huminto. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. At ang pinakakinatatakutan niya, ang mga mata ni na Marikit at Dante ay napako rin sa kanya. Hindi na sa isang anino, kundi sa isang lalaking biglang naging sentro ng atensyon. Nanigas si Amihan sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya'y tila huminto sa pagtibok. Teka, narinig niyang bulong ni Marikit. Naniningkit ang mga mata. Parang, pamilyar ang tindig mo. Ang bigat ng mundo ay tila ba nakapatong sa mga balikat ni Sinag. Ang puting sobre na may tatak ng bangko ay nakalatag sa maliit na lamesa sa harap niya. Ang mga salita nito'y parang mga multong paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Final notice. For a closure. Nasa loob siya ng kapihan sa kanto. Isang maliit na kapihan na paborito niya. Dahil sa katahimikan at sa amoy ng bagong giling na kape na tila ba pansamantalang nagpapagaan ng kanyang mga problema. Ngunit ngayon, kahit ang pinakapaborito niyang kapeng barako ay walang lasa. Malamig na ito, tulad ng pag-asang unti-unting nanlalamig sa kanyang dibdib. Saan siya kukuha ng ganito kalaking pera? Paano niya sasabihin sa kanyang lola na ang huling piraso ng kanilang nakaraan ay malapit ng maging abo? Napapikit siya ng mariin. Ang imahe ng kanyang mga magulang
masayang nakatayo sa harap ng kanilang munting bahay sa probinsya, ay biglang sumagi sa kanyang isip. Ipinangako niya sa sarili na aalagaan niya ang pamanang iyon. Isang pangakong malapit na niyang sirain. Miss Sinag, tama po ba? Isang boses ang pumutol sa madilim niyang pag-iisip. Isang boses na pamilyar. Pagmulat niya ng mata, nakita niya itong nakatayo sa tabi ng kanyang lamesa. Si Lino, ang motorcycle driver. Wala na ang helmet at ang uniforme ng serbisyo. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at maong. Ngunit kahit sa simpleng kasuotan, meron pa ring kakaibang dating ang kanyang presensya. Lino? Gulat niyang tanong, anong ginagawa mo dito? Nagkakape lang din. Tapos na ang biyahe. Sagot nito, may bahagyang nangiti. Itinuro nito ang upuan sa tapat niya. Pwede bang makiupo? Puno na kasi sa iba. Tumingin si Sinag sa paligid. May ilang bakanting lamesa pa. Alam niyang nagsisinungaling ito, ngunit sa halip na mainis, isang kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman. Tila ba may isang taong nakakita sa kanya sa gitna ng karamihan. Tumango na lang siya bilang sagot. Umupo si Lino. Dala ang sarili niyang tasa ng kape. Hindi ito agad nagsalita. Hinayaan lang siya nito sa kanyang katahimikan, ngunit ang presensya nito ay hindi nakakailang. Sa halip, ito'y isang tahimik na paalala na may kasama siya. Mukhang malalim ang iniisip mo. Basag ni Lino sa katahimikan, ang boses ay mahinahon. May problema ba sa pasyente sa ospital? Umiling si Sinag. Okay lang si Lola. May iba lang. Hindi niya alam kung bakit, pero ang kabaitan sa mga mata nito ay nag-udyok sa kanya na magtiwala. Itinulak niya ng bahagya ang sobre sa gitna ng lamesa. Kinuha ito ni Lino at binasa. Habang binabasa niya ang sulat, nakita ni Sinag ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kaninang magaang ekspresyon ay napalitan ng seryosong pag-unawa. Hindi ito nagpakita ng awa, isang bagay na kinaiinisan ni Sinag. Sa halip, ang nakita niya ay respeto at simpatya. Matagal na ba to? Tanong nito, ibinaba ang sulat. Ilang taon na ring naisanla. Para sa mga gastusin ni Lola, aminado niya, ang boses ay nanginginig. Ngayon, wala na akong mahanap na paraan. Akala niya, gagawin ni Lino ang ginagawa ng karamihan. Mag-aalok ng kaunting pera, magbibigay ng mga payong wala namang kasiguraduhan. Ngunit hindi. Kinuha nito ang lahat ng papeles na nasa loob ng sobre. Inilatag niya ang mga ito sa lamesa, isa-isa. May notice of default ba silang ipinadala bago ito? Tanungin niya. Ang mga mata ay matamang sinusuri ang mga dokumento. Dapat may grace period ka pa. At saka, ang interest rate na to, parang masyadong mataas. Kailangan nating makita ang original loan agreement. Natigilan si Sinag. Ang mga salitang ginamit nito, notice of default, grace period, interest rate, ay hindi mga salitang inaasahan mong maririnig mula sa isang hamak na motorcycle driver. May talino at kaalaman sa kanyang mga sinasabi na lubos niyang ikinahanga. Nasa bahay yung iba pang papeles. Sagot niya, medyo nahihiya. Magulo na. Hindi ko na alam kung alin ang uunahin. Okay lang yan, sabi ni Lino. At sa unang pagkakataon, ngumiti ito ng buo. Isang nangiti na tila ba kayang magpatigil ng oras. Ganito ang gawin natin. Unahin nating ayusin lahat ng papeles. Pagkatapos, maghanap tayo ng tulong. May mga public attorney's office o mga legal aid clinics sa mga universidad na pwedeng tumulong ng libre. Kumuha ito ng tissue mula sa dispenser at isang ballpen mula sa kanyang bulsa. Sa likod ng resibo ng kapihan, nagsimula siyang magsulat, isang listahan, isang plano. Sa sandaling iyon, ang malaking batong nakadagan sa dibdib ni Sinag ay tila bahagyang gumaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo,
Nakaramdam siya ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Hindi dahil may solusyon na, kundi dahil may isang taong handang tumulong sa kanya na harapin ang problema, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng tunay na pagkalinga. Habang inaabot niya ang isa sa mga papel, nagkasabay ang kanilang mga kamay. Isang saglit na pagdampi ng kanilang mga balat. Isang kuryenteng tila dumaloy mula sa dulo ng kanyang daliri hanggang sa kanyang puso. Mabilis nilang binawi ang kanilang mga kamay. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila, mas makahulugan kaysa sa anumang salita. Nag-iwas siya ng tingin, ramdam ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Nang biglang mag-ring ang kanyang telepono, halos mapatalon siya sa gulat. Isang kapitbahay. Sinag! Ang narinig niyang tarantang boses mula sa kabilang linya. Si Lola Remedios, nagwawala. Sinisigaw ang pangalan mo at ayaw magpapasok ng kahit sino sa bahay. Bilisan mo. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Sinag. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng purong takot. Ang takot sa mukha ni Sinag ay isang apoy na biglang nagliyab. Tinuupok ang lahat ng bakas ng pag-asa na kasasagi pa lang sa kanyang mga mata. Walang salita, walang pag-aalinlangan. Tumayo si Lino at hinawakan ito sa braso. Halika na, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Ihahatid kita. Ang pagmamadali nila palabas ng kapihan ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari para kay Sinag. Ang alam lang niya, sa susunod na sandali ay nakaangkas na siya sa motorsiklo ni Lino. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha habang mabilis nilang binabagtas ang mga kalsada ng baryo Masikap. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa balikat ni Lino, hindi dahil sa bilis, kundi dahil sa takot na bumabalot sa kanyang puso. Pagdating nila sa kanilang eskinita, ang eksena ay mas malala pa sa kanyang inaasahan. Ilang kapitbahay ang nagkukumpulan sa labas ng kanilang apartment, lahat ay may bakas ng pag-aalala sa mukha. Ang pinto ay nakasara ng mahigpit at mula sa loob, naririnig nila ang mga kalabog at ang paulit-ulit na sigaw ni Lola Remedios. Huwag kayong lalapit! Mga magnanakaw! Nasaan ang apo ko? Nasaan si Sinag? Lola, nandito na po ako. Sigaw ni Sinag, halos mapaluha habang kinakalampag ang pinto. Buksan niyo po ang pinto, Lola. Si Sinag po ito. Ngunit ang boses niya ay tila hindi naririnig. Ang kanyang lola ay nasa isa sa mga pinakamalala nitong yugto, kung saan ang realidad at ang mga anino sa kanyang isipan ay naghahalo-halo. Walang nakakapasok sa mundo nito. Sinubukan na naming kausapin pero ayaw talaga, sabi ng isang kapitbahay. Baka kakailangan na nating tumawag ng pulis. Huwag po! Mabilis na pigil ni Sinag. Ang isipin lang na makikita ng mga pulis ang kanyang lola sa ganitong kalagayan ay isang dagok sa kanyang puso. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling tahimik si Lino sa kanyang tabi. Inoobserbahan ang lahat. Lumapit siya sa pinto. Hindi niya ito kinalampag. Sa halip, idinikit niya ang kanyang bibig, malapit sa siwang ng pinto, at nagsalita sa isang boses na puno ng respeto at lambing, sapat lang para marinig sa loob. Lola Remedios? Mahinahon niyang tawag. Pasensya na po sa abala. Ako po si Lino, kaibigan po ni Sinag. Nasa labas lang po kami, nag-aalala sa inyo. Tumigil ang kalabog sa loob. Nagpatuloy si Lino. Alam niyo po, yung lola ko rin po, si Lola Elena, kapag nag-aalala siya, sinasarado niya lahat ng bintana. Sabi niya, para daw hindi makapasok ang masasamang hangin. Ganyan din po ba kayo? Isang mahabang katahimikan. Lahat ay naghihintay, pigil ang hininga. Hindi ko alam. Kung sino ka? Isang mahinang boses ang sumagot mula sa loob.
Ang boses ni Lola Remedios, ngunit ngayon ay may bahid ng pagkalito, hindi na galit. Kaibigan lang po, ulit ni Lino. Hindi po ako papasok kung ayaw nyo. Gusto lang po naming malaman kung okay lang kayo. At saka po, may dala po akong paborito nyo raw. Sabi ni Sinag, paborito nyo raw po ang mainit na pandesal. Isang kasinungalingan yon. Walang pandesal. Ngunit ang simpleng alok na yon, ang pagbanggit sa isang pamilyar na bagay ay tila isang susi na dahan-dahang nagbukas ng nakakandadong isipan. Dahan-dahan, may tunog ng kandado na binubuksan. Bumukas ng bahagya ang pinto. Sumilip si Lola Remedios. Ang buhok ay gulo-gulo. Ang mga mata ay puno ng luha at pagod. Nang makita niya si Sinag, para itong isang batang nawawala na nakahanap sa kanyang ina. Apo, sabi nito, at niyakap si Sinag ng mahigpit. Akala ko iniwan mo na ako. Niyakap ni Sinag ang kanyang lola at sa sandaling iyon, ang lahat ng kapitbahay ay tahimik na nagsialisan, nagbibigay sa kanila ng espasyo. Tanging si Lino ang naiwan, nakatayo sa di kalayuan, isang tahimik na bantay. Mula sa kinatatayuan ni Sinag, habang yakap ang nanginginig niyang lola, napatingin siya kay Lino. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng isang pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng mga salita. Isang paghangang ipinanganak mula sa isang kilos ng hindi inaasahang kabutihan at pag-unawa. Sino ba talaga ang lalaking ito? Paano niya nagawang pakalmahin ang isang bagyo na kahit siya ay hindi mapatahan? Sa gitna ng eksenang yon, biglang nag-vibrate ang telepono sa bulsa ni Lino. Ang telepono ni Amihan Ilustre. Kinuha niya ito. Sinisiguradong hindi makikita ni Sinag ang screen. Isang emergency text mula sa kanyang security head. AI urgent. Cortez initiated a hostile takeover bid. Massive stock purchase through Shellcore. They're trying to corner the board. We need you now. Nanlamig ang buong katawan ni Amihan. Isang hostile takeover. Ito na ang pinakakinatatakutan niya. Si Lazaro Cortez, ang kalaban ng kanyang pamilya, ay gumagalaw na. Ang panloloko ni Marikit ay hindi lang pala simpleng pagnanakaw. Isa itong pambukas na pinto para sa isang mas malaking halimaw. Ang kanyang mundo ay biglang nahati sa dalawa. Sa harap niya ay si Sinag, isang babaeng nangangailangan ng karamay at ang matandang nangangailangan ng kalinga. Ito ang mundo ni Lino. Ngunit sa kanyang kamay, hawak niya ang isang krisis na maaring magpabagsak sa lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Ito ang mundo ni Amihan, dalawang digmaan, at siya ay nasa gitna. Pasensya na, sabi niya kay Sinag, pilit na pinapakalma ang sarili niyang boses. Tumatawag yung amo ko sa garahe. May emergency daw. Kailangan kong umalis. Tumingin si Sinag sa kanya. Ang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng pag-unawa. Sige, okay lang. Lino, salamat. Sobrang salamat sa lahat. Tumango lang siya, hindi makatingin ang diretso sa mga mata nito. Ang pagsisinungaling ay tila ba isang tinik sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang tumalikod at sumakay sa kanyang motorsiklo. Habang pinapaandar niya ang makina, muli siyang napatingin kay Sinag at sa lola nito na ngayon ay kalmado na. Isang bahagi niya ang gustong manatili. Ngunit ang isa pang bahagi ay alam na kung hindi siya kikilos ngayon, maaaring wala ng Ilustre Corporation na babalikan bukas. Pinaharurot niya ang motorsiklo palayo. Dala-dala ang bigat ng dalawang mundong kanyang pinagsisilbihan. Ang amoy ng baryo masikap, isang pinaghalong alikabok, lutong bahay, at pawis ng pagtatrabaho ay ganap ng naglaho. Pinalitan ito ng malamig at artipisyal na hangin mula sa central air conditioning at ang mahinang ugong ng mga high-end server. Wala na ang maingay na kalsada. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtipa
sa mga keyboard at ang kalmadong boses ng mga analyst na nag-uulat ng data. Hindi na siya si Lino, ang driver na may mabigat na kalooban. Dito, sa loob ng Illustre Command Center, isang sikretong kwarto sa pinakatuktok ng Illustre Tower, siya si Amihan. Ang kanyang suot ay hindi na kupas na t-shirt, kundi isang itim na turtleneck na nagpapatingkad sa tindi ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga balikat ay hindi na hukot dahil sa pagod, kundi tuwid at matatag. Ito ang kanyang tunay na anyo. Ito ang kanyang kaharian. At ang kahariang ito ay sinasalakay. Anong meron tayo, Miguel? Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay matalim na parang patalim. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking holographic display na nagpapakita ng komplikadong network ng mga financial transaction. Si Miguel, ang kanyang pinagkakatiwalaang pinuno ng cybersecurity, ay nag-zoom in sa isang partikular na daloy ng data. Sir, kinumpirma namin, ang pondo mula sa trust fund ay dumaan sa 3 shell corporations na nakabase sa Cayman Islands bago pumasok sa isang account na nakapangalan kay Dante Imperial. Simple lang, pagnanakaw na may magarbong pangalan, sabi ni Amihan. May pait sa kanyang boses. Pero ang tanong, saan nila nakuha ang puhunan para simulan ang lahat ng ito? Ang stock manipulation, bago pa man ang hostile takeover bid, ay nangangailangan ng malaking kapital. Alam kong baon sa utang si Marikit at si Dante ay isa lang aso na tumamatahol. Eksakto, sir, sagot ni Miguel. Kaya tinuntun namin ang source. Ang nagpondo sa unang pagbili ng stocks na ginamit para mag-umpisa ng gulo ay hindi galing sa kanila. Itinuro ni Miguel ang isang pangalan sa screen. Isang korporasyon na tila walang koneksyon. Talon Enterprises. Sa pagkakita ng pangalang iyon, nanigas si Amihan. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Ang pangalang iyon. Pamilyar ito. Biglang bumalik sa kanya ang isang alaala mula sa kanyang kabataan. 10 taong gulang pa lang siya noon, nakatago sa likod ng malaking pinto ng library ng kanyang ama, si Don Ricardo Illustre. May kausap ang kanyang ama, isang lalaking mas bata, ang mga matay puno ng inggit at ambisyon na hindi maitago. Hindi lahat ng bagay nabibili, Lazaro. Narinig niyang sabi ng kanyang ama. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Tumawa ang lalaking nagngangalang Lazaro. Marahil, Don Ricardo, pero halos lahat. At ang mga bagay na hindi ko pa kayang bilhin ngayon, sisiguraduhin kong sa susunod, abot kamay ko na. Pati na ang lahat ng pag-aari mo. Ang pangalan ng unang kumpanya ni Lazaro Cortez, bago pa ito naging isa sa pinakamalaking katunggali nila, ay Talon Enterprises. Ang ibig sabihin ay lawin. Isang ibong mandaragit. Lazaro Cortez. Bulong ni Amihan. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Opo, sir. Kumpirma ni Miguel. Siya ang nasa likod ng niyang lahat. Tinuntun namin ang mga utang ni Marikit sa kasino. Isa sa mga pinakamalaking pinagkakautangan niya ay isang financing company na front lang pala ng kumpanya ni Cortez. Ginamit nila ang utang ni Marikit para gawin siyang pain. Siya ang instrumento para sirain ka mula sa loob, habang si Cortez naman ang aatake mula sa labas. Lahat ay biglang nagkaroon ng saysay. Ang pagtataksil ni Marikit ay hindi lang simpleng kasakiman. Ang mga kilos ni Dante ay hindi lang simpleng ambisyon. Sila ay mga tau-tauhan lamang sa isang mas malaking laro. Isang dula-dulaan na isinulat ng isang kalaban na matagal nang naghihintay ng tamang pagkakataon para manila. Ang sakit ng personal na pagtataksil ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, nabalutan na ito ng isang mas malamig at mas mapanganib na emosyon. Ang galit ng isang haring nakakita ang ahas sa loob ng kanyang palasyo.
Hindi na ito tungkol sa isang sawi na puso. Ito ay tungkol sa digmaan. Isang digmaan para sa pangalan, sa legasya, at sa lahat ng itinayo ng kanyang ama. Naalala niya ang mukha ni Sinag, ang pag-aalala nito para sa kanyang lola, ang tapang nito sa kabila ng kahirapan. Ang mundo nito ay totoo. Ang mga problema nito ay totoo. At habang siya ay abala sa pagpapanggap sa mundong iyon, ang sarili niyang mundo ay unti-unti palang ginuguho ng isang kaaway na hindi niya nakita. Ipakita mo sa akin ang lahat. Utos ni Amihan. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Bawat transaksyon, bawat koneksyon. Gusto kong makita ang buong web na ginawa niya. Sa sumunod na oras, tila ba sila ay mga general sa isang war room. Inilatag ni Miguel ang buong plano ni Cortez. Isang obra maestra ng corporate warfare. Matalino, tuso, at halos perpekto. Nang biglang pumasok ang personal assistant ni Amihan, si Kara, na may hawak na tablet. Ang mukha nito ay seryoso. Mr. Illustre, sabi nito, may bagong kumpirmasyon. Dahil sa biglaang pagbaba ng tiwala ng merkado, nagpatawag ng emergency shareholders meeting bukas na bukas din. Tumango si Amihan. Inaasahan na niya ito. Ito na ang huling galaw ni Cortez. Ang pagpatay. At isa pa po, sir, dagdag ni Kara, huminga ng malalim. Nagkumpirma na po si Lazaro Cortez. Personal siyang dadalo sa pulong. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa command center. Ang lahat ng mga analyst ay napahinto, napatingin kay Amihan, naghihintay ng kanyang reaksyon. Dahan-dahang tumingin si Amihan sa salamin na bintana, kung saan tanaw ang nagliliwanag na syudad sa gabi. Ang syudad na minsan ay tiningnan niya mula sa ibabaw ng kanyang motorsiklo, at ngayon ay tinitingnan niya mula sa tuktok ng kanyang tore. Humarap siya sa kanyang team, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Mabuti, sabi niya sa isang boses na kalmado ngunit puno ng panganib. Kung gusto niya ng digmaan, bibigyan natin siya. Ang mga sumunod na araw para kay Sinag ay isang walang katapusang pag-ikot. Pag-ikot mula sa pagtatrabaho sa karinderya, kung saan ang init ng sabaw at ang ingay ng mga customer ay nagpapamanhid sa kanyang pag-aalala. Pag-ikot patungo sa ospital para sa therapy ni Lola Remedios at pag-ikot pabalik sa kanilang maliit na apartment, kung saan ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang ingay. Ang tulong ni Lino ay isang sinag ng liwanag. Naayos nila ang mga papeles at sa tulong ng mga listahang ibinigay niya, nakahanap si Sinag ng isang law student na nag-volunteer para pag-aralan ang kanyang kaso. May pag-asa, kahit katiting. Ngunit ang pag-asang iyon ay parang isang kandila sa gitna ng isang paparating na bagyo. Ang bayarin sa upa, ang mga gamot, ang pagkain sa araw-araw. Lahat ay patuloy na dumarating na parang alon at siya ay pagod ng lumangoy. Isang gabi, umuwi siyang mas pagod kaysa karaniwan. Doble ang kanyang shift sa karinderya dahil nagkasakit ang isang kasamahan. Ang bawat hakbang niya paakyat sa hagdan ay tila isang pag-akyat sa isang bundok. Ang tanging nasa isip niya ay ang yakap ng kanyang lola at ang kahit ilang oras lang na tulog. Ngunit pagdating niya sa tapat ng kanilang pinto, isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Nakaawang ang pinto. Lola, tawag niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Pumasok siya sa loob. Tahimik. Masyadong tahimik. Ang pinagkainan nila kaninang umaga ay nasa lamesa pa. Ang higaan ni Lola Remedios ay maayos, ngunit walang tao. Lola! Mas malakas na tawag niya. Tiningnan niya ang banyo. Ang maliit na kusina. Wala. Isang piraso ng papel ang nakapatong sa unan ng kanyang lola. Kinuha niya ito. Sulat kamay ng isang bata. Mga letrang malalaki at hindi pantay-pantay.
Hahanapin ko ang tatay mo. Baka naghihintay sa dalampasigan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang tatay niya, ang dalampasigan, ang kanyang lola ay bumalik sa isang alaalang matagal nang dapat nakabaon. Ngunit walang dalampasigan sa baryo masikap. Dali-dali siyang lumabas ng bahay. Ang puso niya ay kumakaripas sa kaba. Lola Remedios, Lola! Tinakbo niya ang buong eskinita. Ang bawat madilim na sulok ay tila nagtatago ng isang masamang pangitain. Nagtanong siya sa bawat kapitbahay na kanyang nasalubong. Nakita niyo po ba ang lola ko? Tanong niya kay Aling Nena na nagtitinda sa sari-sari store. Ay oo, Hija. Kaninang hapon pa. Naglalakad mag-isa papunta doon sa may pangunahing kalsada. Tinanong ko kung saan pupunta. Ang sabi, uuwi na raw siya. Sagot ng matanda. Walang kamalay-malay sa bigat ng kanyang mga salita. Ang pangunahing kalsada. Isang ilog ng mga nagbubusinahang sasakyan at mga taong nagmamadali. Ang isang matandang nalilito ay parang isang dahon na inanood sa gitna ng agos na yon. Ang kanyang paghahanap ay naging mas desperado. Ang bawat minuto na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Gabi na, malamig, at ang kanyang lola na ang tanging dala ay ang manipis na duster ay nasa labas, mag-isa at nawawala. Napaupo siya sa gilid ng kalsada, ang lakas ay tuluyan nang nawala sa kanyang mga tuhod. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na. Wala siyang magawa. Mag-isa lang siya. Sino ang tatawagan niya? Ang mga pulis? Paano kung matagalan sila? Paano kung may mangyari ng masama? At sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Isang mukha. Ang kalmadong presensya na nagpakalama sa bagyo sa loob ng kanilang bahay noon. Lino. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Hinanap niya ang numerong nakasave bilang Kuya Lino. Pinindot niya ang call button. Nagdarasal na sana'y sagutin siya nito. Sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng isang silid na nababalot ng salamin at bakal, isang ibang uri ng digmaan ang nagaganap. Nakaupo si Amihan Ilustre sa dulo ng isang mahabang lamesa. Napapaligiran ng kanyang mga pinakamagagaling na abogado at strategist. Ang mga chart ng stock market at mga legal na dokumento ay nakalatag sa screen sa harap nila. Ang kanilang estratehiya ay malinaw. Paliwanag ng kanyang lead counsel. Gagamitin nila ang issue ng trust fund para questionin ang iyong kakayahan bilang leader. Sa shareholders meeting, igigiit ni Cortez na ang kumpanya ay nangangailangan ng bagong pamunuan para maibalik ang tiwala ng mga investor. Isang ahas, sabi ni Amihan, ang panga ay matigas. He creates the fire then pretends to be the one holding the water. Nasa gitna sila ng pagbuo ng kanilang kontraopensiba ng isang pamilyar. Halos nakakainis na tunog ang pumutol sa seryosong katahimikan. Hindi ito ang corporate ringtone ng telepono ni Amihan. Ito ay isang simpleng tunog mula sa isang lumang telepono. Ang telepono ni Lino. Lahat ng mata sa silid ay napunta sa kanya. Nakita nila ang pagkunot ng kanyang noo habang kinukuha mula sa kanyang bulsa ang isang mumurahing telepono. Sa screen, nakasulat ang pangalang Sinag. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng ingay ng corporate war sa kanyang isipan. Ang tanging nakikita niya ay ang pangalang iyon. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi ito tatawag kung hindi ito isang emergency. Tinanggap niya ang tawag. Lino. Ang boses sa kabilang linya ay basag at puno ng hikbi. Tulungan mo ako. Si Lola, nawawala siya. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa dibdib ni Amihan. Ang desperasyon sa boses ni Sinag ay isang bagay na hindi kayang tapatan ng anumang problema sa stock market.
Walang pag-aalinlangan, walang pangalawang pag-iisip. Tumayo siya. Mr. Illustre? Tanong ng kanyang abogado, naguguluhan. Hindi niya ito pinansin. Naglakad siya patungo sa pinto. Sir, aalis po kayo? Ito na po ang pinakakritikal na oras, sabi ng kanyang assistant. Sumusunod sa kanya. Huminto si amihan sa may pinto at lumingon sa kanila. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng determinasyon na hindi pa nila nakikita kailanman. Ituloy ninyo. Pagkatiwalaan ninyo ang plano. May mas mahalaga akong kailangang gawin. At lumabas siya ng silid, iniwan ng isang kwartong puno ng mga taong tulala at hindi makapaniwala. Habang mabilis siyang naglalakad sa pasilyo, idinikit niya ang telepono sa kanyang tainga pa. Sinag, kalma ka lang. Nasaan ka? Papunta na ako. Bago pa man makasagot si Sinag, sumigaw siya sa kanyang earpiece na konektado sa kanyang security head. Miguel, i-access mo lahat ng CCTV sa distrito ng Baryo Masikap. Maghanap ka ng isang matandang babae na kadaster. Now. Mabilis siyang pumasok sa kanyang pribadong elevator. Sa loob ng ilang segundo, isang imahe ang lumabas sa screen ng kanyang telepono, ipinadala ni Miguel. Isang butil-butil na kuha mula sa isang traffic camera. Isang matandang babae, naglalakad mag-isa. Ang mga mata ay nalilito. At ang direksyon na kanyang tinatahak ay diretso patungo sa San Juanico Bridge. Ang pinakaabala at pinakadelikadong tulay sa buong lungsod ng Pag-asa. Ang dagundong ng makina ng motorsiklo ay isang mabangis na hayop na humahabol sa gabi. Para kay amihan, bawat espasyo sa pagitan ng mga sasakyan ay isang pagkakataon. Bawat pulang ilaw ay isang kalaban. Sa likod niya, ramdam niya ang panginginig ni Sinag. Isang panginginig na dulot hindi ng lamig ng hangin, kundi ng purong takot. Ang mga braso nito ay mahigpit na nakayakap sa kanyang baywang. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang likod. Tila ba sa pagkapit na yon ay may mahahanap siyang kaligtasan. Malapit na tayo, sigaw ni amihan, nilalabanan ang ugong ng hangin. Huwag kang bibitaw. Sa wakas, natanaw nila ang San Juanico Bridge, isang dambuhalang ahas na gawa sa bakal at semento. Kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng poste. Sa gitna ng tulay, sa isang makitid na daanan para sa mga tao, nakita nila siya. Isang munting figura na naglalakad ng dahan-dahan. Ang puting duster ay tinatangay ng malakas na hangin, tila isang kaluluwang naliligaw. Mabilis na itinigil ni amihan ang motorsiklo sa gilid. Sabay silang tumakbo ni Sinag. Ang ingay ng mga truck na dumadaan ay nakakabingi. Ang hangin mula sa dagat sa ibaba ay malamig at maalat. Lola! Sigaw ni Sinag. Ang kanyang boses ay halos kainin ng ingay. Lumingon si Lola Remedios. Sa isang saglit, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkilala. Sinag? Apo? Ngunit sa susunod na sandali, ang pagkilala ay napalitan ng pagkalito. Tumingin ito sa ibaba ng tulay, sa madilim na tubig. Ang tatay mo, hinihintay niya ako doon. Sabi niya, may dala siyang maraming isda. Lola, halika na po. Umuwi na tayo. Pakiusap ni Sinag, dahan-dahang lumalapit. Ang mga kamay ay nakaunat na para bang nagpapaamo ng isang mailap na ibon. Biglang napahawak si Lola Remedios sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Bago pa man makalapit si Sinag, ang mga tuhod ng matanda ay bumigay. Nasalo siya ni amihan bago pa man siya bumagsak sa matigas na semento. Lola! Ang mga sumunod na sandali ay isang malabo at desperadong pagkilos. Binuhat ni amihan ang walang malay na si Lola Remedios, isinakay sa isang taxi na milagrong huminto para sa kanila. Ang biyahe patungo sa pinakamalapit na ospital ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Sinag.
Ang bawat segundo ay isang paghihintay sa isang hatol. Sa emergency room, ang lahat ay kumilos ng mabilis. Mga nurse, doktor, mga aparatong hindi niya maintindihan. Siya at si Lino ay naiwan sa labas, sa isang malamig at puting pasilyo na amoy gamot at takot. Nakaupo si Sinag sa isang upuang bakal, ang kanyang mga kamay ay magkayakap, nanginginig pa rin. Si Lino ay nakatayo sa kanyang tabi, isang aninong hindi umaalis. Lumipas ang tila isang kawalang hanggan bago lumabas ang isang doktor. Ang mukha ay seryoso. Family of Remedios Cruz? Ako po. Mabilis na sagot ni Sinag, tumatayo. Kamusta po siya? Nagkaroon siya ng isang matinding anxiety attack na nag-trigger ng mild heart attack. Paliwanag ng doktor sa isang kalmadong boses na tila ba mas nakakatakot. Stable na siya ngayon, pero kailangan natin siyang isailalim sa isang emergency angioplasty procedure para maiwasan ang mas malalang atake. May nakita kaming bara sa isa sa mga pangunahing ugat niya. Tumango si Sinag kahit hindi niya lubos na naiintindihan ng lahat. Ang tanging narinig niya ay ang salitang emergency. Gawin niyo po ang lahat, Doc, please. Huminga ng malalim ang doktor. Gagawin namin. Pero kailangan niyo munang mag-settle ng deposit sa billing section. Ang procedure ay nangangailangan ng specialized equipment. Ang kailangan natin ay 300,000 pesos. 300,000. Ang mga numero ay tila mga suntok na sunod-sunod na tumama sa mukha ni Sinag. 300,000. Saan sa lupa siya kukuha ng ganoong halaga? Ang buong ipon niya ay wala pa sa 5,000. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang puting pasilyo ay biglang umikot. Ang boses ng doktor ay unti-unting humina. Gumuho ang kanyang mundo. Doon, sa gitna ng malamig na pasilyo, sa harap ng isang estranghero at ng lalaking halos ngayon yun niya lang nakilala, napahagulhol siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang sigaw ng purong kawalan ng pag-asa. Wala akong ganoong pera. Sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Diyos ko, anong gagawin ko? Lumapit si Amihan, handang sabihin na huwag siyang mag-alala. Na kaya niyang bayaran iyon ng 10 beses pa. Ngunit bago pa man may lumabas na salita sa kanyang bibig, nag-vibrate ang kanyang teleponong pang-korporasyon. 1 beses, 2 beses, sunod-sunod. Kinuha niya ito. Mga mensahe mula sa kanyang buong team. Miguel. AI, they're starting. Cortez is liquidating assets to buy out the minor shareholders. Cara. Sir, the board is panicking. They're calling for your presence. Now. Lead counsel. Amihan, this is the final push. If you're not here in the next hour, we lose control. It's over. It's over. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Sinag, na ngayon ay nakaupo sa sahig, isang basag na figura ng kalungkutan. Ang kanyang mundo ay guguho dahil sa pera, at ang kanyang sariling mundo ay guguho dahil sa kapangyarihan. Ang bawat pag-vibrate ng telepono sa kanyang kamay ay isang sigaw mula sa legasya ng kanyang ama, mula sa daan-daang empleyado na umaasa sa kanya. Ngunit ang bawat hikbi ni Sinag ay isang tunog na direktang tumutusok sa kanyang puso. Hindi niya kayang manalo sa parehong digmaan ngayong gabi. Kailangan niyang pumili. Lumuhod siya sa harap ni Sinag. Sinag, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang emosyon na hindi maintindihan ni Sinag. Makinig ka sa akin. Inangat ni Sinag ang kanyang muka, ang mga matay puno ng luha, naghahanap ng kahit anong pag-asa. Linong. May kailangan akong gawin, sabi niya. Ang mga salita ay tila hirap na hirap lumabas. Isang bagay na hindi ko pwedeng ipagpaliban. Ang pag-asa sa mga mata ni Sinag ay unti-unting namatay, napalitan ng pagkalito at sakit. Aalis ka
Ngayon, hindi makasagot si amihan. Ang pagsasabi ng oo ay parang pag-amin sa isang malaking kasalanan. Tumayo siya. Bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw na manatili. Ngunit ang isip ng isang CEO, ng isang general sa gitna ng digmaan, ang nag-utos sa kanyang mga paa na gumalaw. Pasensya na, bulong niya. Isang salitang walang kwenta. Isang salitang hindi kayang ipaliwanag ang bigat ng kanyang desisyon. At tumalikod siya. Pinanood ni Sinag ang kanyang likod habang dahan-dahan itong naglalakad palayo sa pasilyo. Bawat hakbang nito ay isang hakbang palayo sa kanya, palayo sa kanilang problema. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang lalaking nagpakalma sa kanyang lola. Ang lalaking inakala niyang karamay niya. Iniwan siyang mag-isa. Mag-isa sa malamig na pasilyo. Mag-isa sa gitna ng kanyang pinakamadilim na gabi. Ang boardroom ng Illustric Corporation ay isang arena. Ang mahabang lamesang gawa sa mahogany ay ang gitna ng labanan at ang mga taong nakaupo sa paligid nito, nakasuot ng kanilang mga mamahaling Amerikana, ay ang mga gladiator. Ngunit ngayong gabi, may dalawang hari sa arena na ito. Sa isang dulo, nakaupo si Lazaro Cortez. Ang kanyang muka ay larawan ng tagumpay. Bawat ngiti, bawat kilos ng kanyang mga kamay ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Nasa tabi niya si Dante Imperial, nakatayo na parang isang tapat na alagad. Ang muka ay mayabang. At sa isang sulok, naroon si Mariquit Sandoval. Ang kanyang kagandahan ay nababahira ng kaba. Isang tropeyo na ipinapakita sa lahat. Ang hangin sa silid ay mabigat sa tensyon at amoy ng napipintong pagkatalo. Ang upuan sa kabilang dulo ng lamesa, ang upuan ng CEO, ay bakante. Gaya ng nakikita ninyo, mga miyembro ng lupon, nagsimula si Lazaro. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng huwad na pag-aalala. Ang Illustric Corporation ay nasa isang krisis ng tiwala. Ang insidente sa trust fund na kinasasangkutan mismo ng kasintahan ng ating CEO ay isang malaking dagok. Kailangan natin ng isang leader na may integridad at matatag na kamay para itawid ang kumpanya sa unos na ito. Ang mga miyembro ng board ay nagbubulungan. Ang ilan ay tumatango, sumasang-ayon sa mga salita ni Lazaro. Ang laro ay malapit nang matapos, isang checkmate. Nang biglang bumukas ang malaking pinto ng boardroom, lahat ng mata ay napalingon doon. At mula sa pinto, pumasok si Amihan Ilustre. Hindi siya si Lino na pagod at gusgusin, hindi siya ang amihan na balisa at nag-aalala. Ang pumasok ay isang hari na nagbabalik para bawiin ang kanyang trono. Ang kanyang suot ay isang perpektong pagkakatahi na itim na suit. Ang kanyang paglakad ay may bigat at awtoridad. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab na parang dalawang baga. Ang katahimikan sa silid ay halos nakakabingi. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bakanteng upuan at umupo. Hindi niya tiningnan si Lazaro. Sa halip, ang kanyang mga mata ay ipinukol niya kay Mariquit. Sa isang iglap, ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ng babae. "Pasensya na sa paghihintay," sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. "May mga basura lang akong kinailangang ayusin." "Amihan," sabi ni Lazaro. Pilit na pinapanatili ang kanyang kumpiyansa. "Mabutit nakarating ka. Pinag-uusapan lang namin ang kinabukasan ng kumpa." "Alam ko kung ano ang pinag-uusapan ninyo, Lazaro," putol ni Amihan. Itinuon niya ang kanyang tingin sa matanda. "Ngunit bago tayo magpatuloy sa kinabukasan, linawin muna natin ang kasalukuyan." Sumenya siya sa kanyang assistant na si Kara. Ang malaking screen sa likod ni Amihan ay biglang umilaw. Ilang linggo na ang nakalipas. Pagpapatuloy ni Amihan, nagsimula ang isang sistematikong pag-atake sa ating kumpanya. Isang pag-atake na pinondohan ng isang kumpanyang tinatawag na
Talon Enterprises. Nanigas si Lazaro sa kanyang upuan. At kasabay nito, sabi ni Amihan, ang kanyang mga mata ay muling bumaling kay Marikit at Dante. May isang pagnanakaw na naganap sa aking personal na trust fund. Isang pagnanakaw na sa unang tingin ay tila simpleng kasakiman lamang. "This is ridiculous! Wala kaming kinalaman dyan!" sigaw ni Dante. Hindi siya pinansin ni Amihan. Ngunit ang dalawang pangyayaring ito ay hindi nagkataon lamang. Sila ay konektado. Muling suminya si Amihan. Isang audio file ang nagplay. Ang buong boardroom ay napuno ng boses ni Marikit at Dante. Malinaw at hindi maikakaila. That Amihan. "He's such a fool when it comes to me. He deserves this, Marikit, for being so damn naive." Ang boses nila mula sa pag-uusap sa hotel. Bawat salita ay isang pako na ipinupukol sa kanilang mga kabaong. Si Marikit ay napahawak sa kanyang bibig, nanginginig. Si Dante ay namutla na parang papel. Ang mga miyembro ng board ay napatingin sa kanila. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkasuklam. "At saan napunta ang perang iyon?" tanong ni Amihan sa hangin. Sa screen, lumabas ang isang flowchart ng mga bank transaction. Isang masalimuot na web na nag-uugnay sa account ni Dante, sa mga shell corporation at pabalik sa isang kumpanyang pag-aari ni Lazaro Cortez. Ang huling piraso ng puzzle ay nailatag na. Ang buong plano, ang pain, ang pagnanakaw, ang pag-atake ay nakalantad na para makita ng lahat. "Ikaw," sabi ng isang miyembro ng board, nakaturo kay Lazaro. "Ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito." Ngumiti si Amihan. Isang ngiti na walang bahid ng saya. Isang nangiti ng isang manlalarong nag-checkmate. Hindi na ito isang corporate meeting. Isa na itong crime scene. Sa hudyat na yon, bumukas muli ang pinto ng boardroom. Ngunit ngayon, ang pumasok ay hindi mga executive, kundi mga pulis na nakauniforme. "Lazaro Cortez, Dante Imperial," sabi ng lead officer. "Inaaresto kayo para sa kasong corporate fraud at illegal stock manipulation." Napatayo si Lazaro. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at paggagapi. "Hindi pa tayo tapos, ilustre!" sigaw niya habang pinupusasan. Si Dante ay hindi na makapagsalita. Si Marikit naman ay napaiyak na lang sa isang sulok. Ang kanyang magandang mundo ay gumuho sa isang iglap. Habang inilalabas sila ng silid, ang boardroom na kanina'y puno ng tensyon ay napuno ng palakpakan. Ang mga miyembro ng board ay lumapit kay Amihan. Binabati siya sa kanyang tagumpay. Nailigtas niya ang kumpanya. Natalo niya ang kanyang mga kaaway. Nanalo siya sa digmaan. Ngunit sa gitna ng lahat ng papuri at pagbati, hindi ngumiti si Amihan. Ang kanyang isipan ay wala doon. Ang kanyang isipan ay nasa isang malamig at puting pasilyo ng ospital. Sa imahe ng isang babaeng umiiyak, isang babaeng iniwan niyang mag-isa sa gitna ng sarili nitong digmaan. Nanalo siya dito. Ngunit anong halaga ng tagumpay kung sa pinakamahalagang laban, siya ay isang talunan? Hindi na niya hinintay na matapos ang pagbati. Mabilis siyang tumayo. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng isang pangangailangang mas matindi pa kaysa sa pagprotekta sa kanyang kumpanya. "Kara," sabi niya sa kanyang assistant. Ang boses ay nagmamadali. "Ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa lungsod ng Pag-asa General Hospital." At mabilis siyang lumabas ng silid. Iniwan ang kanyang tagumpay para harapin ang kanyang pinakamalaking pagkatalo. Ang pasilyo ng ospital ay hindi nagbago. Maputi pa rin, malamig, at amoy gamot. Ngunit para kay Sinag, ang bawat sulok nito ay isang paalala ng kanyang pinakamatinding gabi. Nakaupo siya sa parehong upuang bakal, ngunit hindi na siya umiiyak. Ang mga luha niya ay naubos na. Ang natira na lang ay isang manhid na pagkapagod at isang determinasyong hindi niya alam kung saan nanggagaling. Buong gabi,
Hindi siya umalis. Tumawag siya sa lahat ng taong kilala niya, mga dating katrabaho, malalayong kamag-anak, nagmamakaawa para sa kahit anong tulong. Ang bawat tawag ay isang maliit na kamatayan, isang paglunok sa kanyang pride. May iilang nagbigay ng kaunti, sapat para pambili ng gamot, ngunit malayo sa 300,000. Nasa gitna siya ng pagtawag sa isang ahensya ng pautang na may napakataas na interes nang biglang may lumapit sa kanyang nurse. "Miss, Sinag Cruz?" Tanong nito, may ngiti sa labi. "Opo." Sagot niya, inaasahan na sisingilin na naman siya. "May magandang balita po ako," sabi ng nurse. "Ang buong bayarin para sa procedure ni Lola Remedios ay nabayaran na po. Fully paid na po ang lahat." Natigilan si Sinag. "Ano po? Sino po ang nagbayad?" Hindi po nagpakilala. Basta't sinabi lang na, "Isang mabuting kaibigan." Sagot ng nurse. "At inilipat na rin po natin si Lola sa isang private suite sa 5th floor. Ang pinakamagagaling na cardiologist sa ospital na rin po ang hahawak sa kaso niya." Isang mabuting kaibigan, isang private suite, ang pinakamagagaling na doktor. Ang mga salita ay tila hindi nagpoproseso sa isip ni Sinag. Ito ba ay isang himala? Isang panaginip? Sumunod siya sa nurse na parang isang robot. Ang kanyang isip ay isang blangkong papel. Pumasok sila sa isang elevator, umakyat sa palapag na para lamang sa mga mayayaman, at naglakad sa isang pasilyong nakakarpet at tahimik. Pagbukas ng pinto ng isang kwarto, bumungad sa kanya ang isang tanawin na hindi niya kailanman inakala. Si Lola Remedios, natutulog ng mahimbing sa isang malambot na kama, napapaligiran ng mga modernong aparatong medikal. Ang kwarto ay maluwag at may sariling sofa. May bintanang tanaw ang buong syudad. Isang himala nga, ngunit ang mga himala ay may presyo. At alam niya kung sino ang may kakayahang magbayad nito. At doon, sa may bintana, nakatayo siyang nakatalikod. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng driver. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na suit na tila ba hinulma para sa kanyang katawan. Ang kanyang tindig ay hindi na tindig ng isang simpleng manggagawa. Ito ay ang tindig ng isang taong sanay mag-utos. Sanay na sinusunod. Dahan-dahan itong humarap. Ang muka ay pareho. Ang mga matang yun. Ang panga. Ngunit ang lahat ay iba. Ang simpleng silino ay nawala. Ang nasa harap niya ngayon ay isang estranghero. Isang estrangherong makapangyarihan at mayaman. "Sinag," sabi nito. Ang boses ay ang boses ni Lino. Ngunit ang tono ay iba na. May bigat. May awtoridad. "Sino ka?" Iyon lang ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Sinag. Isang bulong. Naglakad siya palapit. "Ako pa rin to. Ako si Lino." Huminto siya. Pero ang tunay kong pangalan ay Amihan. Amihan Ilustre. Ilang segundo ng katahimikan. Pinoproseso ni Sinag ang pangalan, Ilustre. Ang pangalang nakikita sa mga gusali, sa mga billboard, sa mga balita sa negosyo. Ang isa sa mga pinakamayamang pamilya sa bansa. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang lahat. Ang galing nitong mag-analisa ng mga papeles. Ang biglaang pag-alis nito dahil sa emergency sa garahe. Ang pagtawag sa kanya ni Marikit na driver. Ang lahat ng maliliit na piraso na hindi niya pinansin ay biglang nagkabit-kabit. Bumubuo ng isang larawan ng isang malaking kasinungalingan. Kaya pala, sabi niya, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang malaking laro lang pala ang lahat. "Hindi, Sinag, hindi totoo yan." Mabilis na sabi ni Amihan. "May mga rason ako. May mga bagay akong kailangang alamin. Ngunit ang lahat ng nangyari sa pagitan natin." "Sa pagitan natin?" Putol ni Sinag. "Walang tayo, Lino, o Amihan, o kung sino ka man.
Ang meron lang ay isang bilyonaryong naglalaro ng mahirap-mahirapan para sa sarili niyang mga dahilan at isang tangang babae na naniwala. Hindi ka tanga, Sinag, at hindi ito laro. Giit ni amihan. Lumalapit pa. Umalis ako kagabi dahil kailangan kong iligtas ang kumpanya ko at nang manalo ako, ikaw agad ang binalikan ko. Tiningnan ko ang records ng ospital, nakita ko ang problema at inayos ko. Inayos niya. Ang mga salitang yon, simple, madali. Na para bang ang pinakamalaking problema sa buhay ni Sinag ay isang gusot na sinulid na kaya niyang ayusin sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri. Tiningnan niya ang paligid, ang mamahaling kwarto, ang mga makina, ang pribadong nurse sa labas. Ito ang solusyon niya. Pera. Huwag ka nang mag-alala. Sabi ni amihan, ang kanyang boses ay malumanay na. Iniisip na naiintindihan na ni Sinag ang lahat. Inilabas niya ang kanyang checkbook. Ako na ang bahala sa lahat. Sa lahat ng gastusin ni Lola. Sa bahay ninyo. Sa lahat ng kailangan mo. Ang mga salitang yon na dapat sana'y magbibigay ng ginhawa ay tila mga sampal na sunod-sunod na dumapo sa kanyang mukha. Ang bawat salita ay isang insulto sa lahat ng kanyang pinaghirapan, sa lahat ng gabing hindi niya tinulugan, sa bawat luhang kanyang iniyak. Tumingin si Sinag sa kanya, hindi na may pagkalito, kundi may isang bagong damdamin na sumisibol sa kanyang dibdib. Galit. Isang galit na ipinanganak mula sa nasaktang pride at dignidad. Ang tingin mo sa akin, sabi niya, ang boses ay malamig at nanginginig, ay isang problema na kailangang ayusin ng pera mo. Napatigil si amihan, hindi niya inaasahan ang reaksyong yon. Akala mo ba ito ang kailangan ko? Itinuro ni Sinag ang buong kwarto. Kagabi, lino, ang kailangan ko ay isang karamay. Isang taong uupo sa tabi ko sa malamig na pasilyo. Isang taong hindi ako iiwan. Pero ang dumating ngayon ay si amihan ilustre na may dalang pera para bilhin ang solusyon. Umatras siya, lumalayo kay amihan. Ang bawat hakbang paatras ay isang pagtatayo ng pader sa pagitan nila. So lahat ng nangyari sa atin, sa kapihan, sa bahay, yung pag-uusap natin, parte lang ba yun lahat ng dula-dulaan mo? Tanong niya. Ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Isa lang ba akong kawawang karakter sa kwento ng isang mayamang nagpapanggap? Ang mga tanong ni Sinag ay parang mga salaming biglang nabasag. Ang matutulis na piraso ay sumasalamin sa mukha ni amihan. Ipinapakita sa kanya ang isang katotohanang hindi niya nakita. Sa buong buhay niya, sanay siyang harapin ang mga problema gamit ang logic, kapangyarihan at pera. Ngunit ang sakit sa mga mata ni Sinag ay isang problemang hindi kayang solusyonan ng kahit anong yaman. Hindi, Sinag. Mali ka ng iniisip. Sabi niya. Ang kanyang boses ay nawalan ng dating kumpiyansa. Ang lahat ng pinagsamahan natin, totoo yon. Ikaw ang naging pahinga ko sa gitna ng lahat ng kasinungalingan sa buhay ko. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Sinag. Pahinga. Isang bakasyon mula sa pagiging mayaman. Lino, ang buhay na pinasok mo, ang buhay na tinawag mong pahinga, yon ang totoong buhay ko, araw-araw. Ang pag-aalala, kung may kakainin ba kami bukas, ang takot na baka maputulan kami ng kuryente, ang sakit na makita ang lola kong unti-unting nawawala. Hindi yon isang dula-dulaan para sa akin. Alam ko, mahinang sabi ni amihan, at gusto kong tulungan ka. Gusto kong alisin lahat ng bigat na yan sa'yo. Paano? Hamon ni Sinag. Ang kanyang boses ay tumataas na. Sa pagpirma ng tseke? Sa pagbabayad ng mga bill? Akala mo ba ganun lang yon kadali? Ang ginawa mo ay hindi pagtulong.
Ang ginawa mo ay pagbilis sa akin. Pagbilis sa aking katahimikan. Tinanggal mo sa akin ang karapatang lumaban para sa sarili ko. Humakbang siya palapit. Hindi na natatakot, kundi puno ng nagniningas na damdamin. Ang bawat sentimong pinaghirapan ko para sa lola ko, binura mo sa isang pirma lang. Ang dignidad ko sa pagharap sa mga problema ko, tinapakan mo nang hindi mo man lang namamalayan. Ginawa mo akong isang charity case, isang proyekto, ang kawawang babae na kailangang iligtas ng mayamang prinsipe. Hindi yan ang intensyon ko. Depensa ni amihan. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Ngayon niya lang naiintindihan ang kanyang kilos na sa tingin niya ay isang kabayanihan ay isa palang insulto sa pagkatao ni Sinag. Pero yan ang ginawa mo. Matigas na sabi ni Sinag. Ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng nasaktang orgulyo. Kagabi, umalis ka. Naiintindihan ko na ngayon. May digmaan kang kailangang ipanalo. Ang kumpanya mo, ang pangalan mo. Pero ang hindi mo naiintindihan, amihan, ay may digmaan din ako. At sa gitna ng digmaan ko, iniwan mo ako. At bumalik ka hindi bilang isang sundalong kasama kong lalaban, kundi bilang isang hari na nagdedeklara na tapos na ang laban dahil binayaran na niya ang kalaban. Ang kailangan ko ay karamay, hindi tagapagligtas. Bulong niya, ang bawat salita ay puno ng bigat. Ang kailangan ko ay si Lino, na uupo sa tabi ko at tutulungan akong mag-isip ng plano. Hindi si amihan ilustre na mag-aalok sa akin ng pera para mawala na ako sa isip niya. Sa mga salitang iyon, gumuho ang mundo ni amihan. Lahat ng kanyang tagumpay laban kay Lazaro Cortez ay nawalang saysay. Nanalo siya sa boardroom, ngunit dito, sa loob ng kwartong ito, sa harap ng babaeng nagbigay sa kanya ng pinakatotoong sandali sa buhay niya, siya ay talunan, isang malaking pagkakamali. Ang kanyang fatal flaw, ang paniniwalang kayang ayusin ng pera ang lahat, ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Kinuha ni Sinag ang tseke na kanina pa nakapatong sa mesa. Hindi niya ito pinunit. Dahan-dahan niya itong inilapag sa kamay ni amihan. Salamat sa lahat ng tulong mo, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon. Isang kalmadong mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Pero hindi ko ito matatanggap. Kami na ang bahala sa lola ko. Hahanap ako ng paraan. Ang paraan ko. Sinag, please, hayaan mo akong bumawi. Pagmamakaawa ni amihan. Umiling si Sinag. Paano? Bibilhin mo rin ang kapatawaran ko? May mga bagay sa mundong ito, amihan, na hindi nabibili. Ang tiwala, ang respeto, ang dignidad. Tumingin siya sa natutulog niyang lola at pagkatapos ay muli kay amihan. Sana mahanap mo ang hinahanap mo sa mundo mo. Pero dito sa mundo namin, tapos na ang pagpapanggap mo. Pakiusap, umalis ka na, sabi niya sa huling pagkakataon. Walang nang nagawa si amihan. Ang bawat salita ni Sinag ay isang pader na itinayo sa pagitan nila. Isang pader na hindi kayang tibagin ng kanyang pera o kapangyarihan. Dahan-dahan siyang tumalikod, hawak ang tsekeng parang isang piraso ng nagbabagang uling. Naglakad siya palabas ng kwarto. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Pagkasara ng pinto, naiwan si Sinag na mag-isa. Napasandal siya sa pader at doon, sa katahimikan, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay nawala. Napalitan ng isang malalim na sakit ng pag-iisa. Ilang linggo ang lumipas. Tinupad ni Sinag ang kanyang sinabi. Sa tulong ng ilang kaibigan at sa maliit na perang naipon niya, nailipat niya si Lola Remedios sa isang mas maliit ngunit disenteng pasilidad. Naghahanap siya ng karagdagang trabaho, naglalabada sa gabi pagkatapos ng kanyang shift sa karinderya. Bawat araw ay isang pakikibaka, ngunit ito
ay ang kanyang pakikibaka. Isang araw, pag-uwi niya, may isang sobre sa ilalim ng kanyang pinto. Walang pangalan ng nagpadala. Kinakabahan niya itong binuksan. Sa loob, hindi ito pera. Isa itong brochure. The Remedios Foundation, A New Hope for Alzheimer's Patients. Isang bagong foundation na nag-aalok ng libreng gamot, therapy, at suporta para sa mga pamilyang may Alzheimer's. Sa likod ng brochure, may isang sulat kamay na note. May pag-asa, hindi ka nag-iisa. Napatitig si Sinag sa pangalan ng foundation. Remedios, ang pangalan ng kanyang lola. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, kung kanino nanggaling ang himalang ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang tseke. Ito ay isang tulay. Ang Barrio Masikap Community Center ay isang lugar na simple ngunit puno ng buhay. Ang amoy ng pintura at bagong barnis na sahig ay humahalo sa tawanan ng mga batang naglalaro at sa masiglang kwentuhan ng mga nanay na naghihintay sa kanilang mga anak. Dito, ang yaman ay hindi sinusukat sa pera, kundi sa dami ng kamay na handang tumulong. Sa loob ng ilang buwan, naging regular na tanawin na dito ang isang lalaking hindi nababagay sa lugar. Isang lalaking matangkad, seryoso ang mukha, at laging nakasuot ng simpleng t-shirt at maong. Walang nakakakilala sa kanya bilang ang CEO ng Illustre Corporation. Para sa lahat, siya lang si Han, ang bagong volunteer. Walang pinipiling trabaho si Han. Nagbubuhat siya ng mga sako ng bigas, nag-aayos ng mga sirang upuan, nagtuturo sa mga bata kung paano magbasa. Sa simula, pinagtitinginan siya, pinagdududahan. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakita ng mga tao ang sinseridad sa kanyang mga gawa. Nakita nila ang isang taong hindi naghahanap ng papuri, kundi ng kapayapaan. Ito ang naging paraan ni Amihan para bumawi. Hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera, kundi sa pagbibigay ng kanyang oras at sarili. Ang Remedios Foundation ay gumagana sa likod ng mga eksena. Pinapatakbo ng kanyang mga pinagkakatiwalaang tao, nagbibigay ng tulong sa daan-daang pamilya. Kasama na si Lola Remedios, nang walang nakakaalam na siya ang nasa likod nito. Ngunit ang pagtulong mula sa malayo ay hindi sapat. Kailangan niyang maramdaman, kailangan niyang maintindihan. Dito sa community center, natutunan niya ang halaga ng isang nangiti, ang bigat ng isang pasalamat, at ang init ng isang simpleng pakikipagkapwa-tao. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng sahig sa may pasilyo, isang pamilyar na anino ang tumama sa kanyang paanan. Dahan-ahan niyang inangat ang kanyang tingin. Nakatayo sa harap niya si Sinag. Hindi nagbago ang itsura niya. Simple pa rin ang suot. Ang buhok ay nakatali lang. Ngunit may bago sa kanyang mga mata. Wala na ang bigat ng pag-aalala. Napalitan ito ng isang kalmadong lakas. Nakatitig lang sila sa isa't isa sa loob ng ilang sandali. Ang tanging maririnig ay ang ingay ng mga bata sa di kalayuan. Walang nagsasalita. Ang mga mata nila ang nag-uusap. Tinatawid ang tulay ng mga buwan na lumipas, ng sakit na naranasan, at ng mga bagay na hindi nasabi. Si Sinag ang unang bumasag sa katahimikan. Nakatanggap ako ng tulong mula sa isang foundation, sabi niya. Ang boses ay mahinahon. Para kay Lola. Salamat doon. Wala yon, sagot ni Amihan. Hindi niya itinanggi. Alam niyang alam ni Sinag. Naglakad si Sinag palapit. Tiningnan niya ang hawak ni Amihang basahan at ang timba ng tubig sa sahig. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mukhang may bago ka ng trabaho. Mas mahirap to kaysa sa pagpapatakbo ng kumpanya. Aminado niya. At sa unang pagkakataon, sa harap ni Sinag, isang tunay at bahagyang nahihiyang namangiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Gusto kong humingi ng tawad, Sinag, sabi niya. At ngayon, ang kanyang boses ay walang bahid ng pagmamataas o kapangyarihan.
Ito ay ang boses lang ng isang lalaking nagsisisi, hindi para sa pagtulong, kundi sa paraan ng pagtulong ko. Minaliit ko ang lakas mo, ang dignidad mo, at yon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Patawarin mo sana ako. Hindi agad sumagot si Sinag. Tumingin siya sa malayo, sa mga batang naglalaro. Matagal bago ko naintindihan. Sabi niya, tila kinakausap ang sarili. Nagalit ako sa'yo, pero nagalit din ako sa sarili ko. Dahil hinayaan kong sukatin ng pera mo ang halaga ko. Natutunan kong ang pagtanggap ng tulong ay hindi kahinaan. Ang mahalaga ay kung paano ka babangon pagkatapos. Ibinalik niya ang tingin kay Amihan. Ang galit sa kanyang mga mata ay matagal nang wala. Ang natira ay pag-unawa. May iniabot si Sinag sa kanya. Isang paper cup na may lamang mainit na kape. Ang amoy nito ay pamilyar. Kape mula sa isang simpleng tindahan sa kanto. Hindi ito galing sa kapihan sa kanto, sabi niya. Pero pwede na. Kinuha ni Amihan ang kape. Ang init nito ay gumapang sa kanyang mga kamay. Isang init na matagal na niyang hinahanap. Hindi ito ang init ng kapangyarihan, kundi ang init ng koneksyon. Tumingin si Sinag sa kanya. Isang maliit na ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagdadala ng pangako ng isang bagong umaga. Umpisahan natin sa kape, Lino? Sabi niya, may bahid ng panunukso. O dapat ko bang sabihing Han? Hindi na kailangan ng sagot. Sa ngiti ni Amihan, sa tango ni Sinag, at sa amoy ng simpleng kapeng barako sa pagitan nila, isang bagong kabanata ang nagsimula. Hindi isang kwento ng prinsipe at ng kawawang dalaga, kundi isang kwento ng 2 taong natutong mahalin ang isa't isa. Hindi dahil sa kung anong meron sila, kundi dahil sa kung sino sila. Mayaman man o mahirap. Sa gitna ng unos at sa katahimikan ng isang bagong pagsisimula. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na halaga ng pag-ibig at pagkatao ay hindi kailanman masusukat ng salapi. Ang pagtulong na hindi nakaugat sa respeto ay hindi tunay na pagkalinga, kundi isang anyo lamang ng pagmamataas. At ang kapatawaran, lalo na ang pagpapatawad sa sarili, ang unang hakbang tungo sa isang panibagong simula kung saan ang pag-ibig ay itinatanim hindi sa yaman, kundi sa pag-unawa at paggalang sa dignidad ng bawat isa. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwentong ito ng pag-ibig, pagkakamali at pagbangon. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Han at Sinag? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. At asahan ninyong babasahin namin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, kilig. Bawat sandali.